So yun, hi guys, what's up? Welcome back. It's Super Samurai. Ayun, this is my second video sa araw na to, pero magkaibang araw ko i-upload. So, wala lang. May naisip na naman kasi akong bagong type ng content para dito sa aking channel. So, this is gonna be my top 5 rotation shoes as of now sa 2025 so far na second quarter ng taon. So yun, naisip ko lang dagdag content na rin para maging consistent yung pag-upload ko. So kung hindi nyo naman trip yung video, you can just go ahead and be on your day. So pero kung magustuhan nyo yung video, I hope you can stay and watch the whole video. So yun, bibilisan ko lang din naman. So ayokong pahabain masyadong video. Ayoko rin ma-bored kayo. So I'm gonna go ahead and jump to my number 5. Number 5 is my Adidas Dame 9. So this is my top 5 kasi napaka-comfortable niya gamitin. Isa siya sa pinaka-comfortable sapatos na nagamit ko. So, very recommendable tong sapatos na to kasi may maganda yung traction, maganda yung performance niya, wala akong masabi sa sapatos na to. And yung looks niya, like, di ba? Ang ganda ng looks niya. Parang minimalistic lang yung design pero agaw pansin sa court. Then, problema ko lang sa shoes na to is wala masyadong ventilation. So, medyo kulob yung sapatos na to. And then, konting mabigat lang siya. Like, yung weight niya, medyo mabigat lang siya. Pero, hindi pa ito yung isa sa mga pinakamabigat na shoes na nagamit ko. So, hindi siya ganun. Hindi, yung weight niya, hindi ganun ka-issue. So, yun. This is my top 5. Dame 9. Then, my top 4 sa aking rotation is the Anthony Edwards 1. This is the Star Troopers colorway. Ayun. So, pagka feel ko yung yung gaan ng katawan ko pagka maganda yung pakiramdam ko, like parang hindi tinatamad yung katawan ko. Feeling ko medyo light yung pakiramdam ko. Ito yung ginagamit ko kasi maganda to pagka ganado ka tumalon or masyado kang matalon maglaro kasi yung cushion setup niya the best. And napaka-comfortable rin gamitin yung sapatos to. Ang issue ko lang dito is yung lace. Kasi tignan nyo yung lace, oh. Tignan mo. Ilang sikip na ginawa ko dyan pero ang bilis lumuwag. Diba? Diyan ako in-stainis sa sapatos na to. Pero overall performance niya, wala rin ako masabi. Maybe kung sipagin ako or makahanap ako ng magandang lace para dito, papalitan ko. So, ang ginagawa ko na lang dito is dino-double lace ko na lang para hindi siya natatanggal. So, yun. Pero yung weight niya, compare sa Dame 9, mas mabigat to. I think nasa 14 ounce yata yung bigat na ito. Kung di ako nagkakamali, napanood ko sa isa sa mga nagre-review ng shoes. So, parang nasa 14 ounce yata yung bigat nito. Then next is the Anta Shockwave Magic Potion. So, ito, isa rin to sa mga pinakamagandang sapatos na nagamit ko. Like, traction niya is one of the best. Lalo pag feeling nyo yung malikot kayo sa court or ganado kayo maglaro, gusto nyo tumakbo or mag ala Kyrie, yung mga moves ni Kyrie, pag gusto nyo gawin pag naglalaro kayo. So yun, this is one of the best shoes na nagamit ko, which is nalaman ko lang tong brand na to nung simula nung lumipat si Kyrie sa Anta. So simula nung ginamit niya to, na-curious ako and sinubukan ko. Hindi ako nagsisi sa sapatos na to.
The next is the Luka Doncic one, which is my favorite sa signature shoes ni Luka. So, for me, sa lahat ng sapatos niya, sa apat na lumabas na sapatos niya, for me, this is the best Luka shoe na as of now, based sa looks and sa performance. Pero, hindi ko pa masasabi na pulling, ito yung pinaka-the best kasi wala pa ako nung 4 signature shoes niya. Pero, from the looks of it, hindi ko gusto yung design ng 4. So, mas nagagandahan pa rin ako dito sa 1. Ito naman, super lightweight na sapatos na to. Napakagaan and then napakaganda rin ng traction. So, yun. Especially pag summer, napakasarap gamitin ng sapatos na to kasi ang gaan-gaan lang yan din. Yung ventilation niya maganda rin. So, yun. And one of my favorite player ngayon sa NBA is si Luka. And the last but not the least is my newest favorite na Anta Kaiwan. Simula na lumabas to, well, sa sobrang hype niya, hindi ako makakuha kasi yung mga reseller is they are charging like almost 4 times na ng price ng retail. So, which is for me, I can't afford it. And I don't want to spend too much money para sa pang-basketball na sapatos, which is I find ridiculous kasi para lang sa ewan ko, medyo inis din kasi ako sa mga reseller kasi may mga resources sila para makakuha din. They're abusing yung hype nung brand or nung shoes para sa sarili nilang gain. But, wala akong anything against sa mga reseller. I just hate the fact na sinasamantala nila yung hype ng shoes. Pero wala tayong magagawa. Ganun yung sistema ng pagre-resell. And some people are willing to spend money para sa mga reseller. So, yun, wala naman akong anything against na ganun talaga yung sistema. Pero, yun lang, para sa mga katulad nating average people kasi, syempre, we need to be smart sa pera natin, sa pag-spend ng money. Kaya, yun. Anyway, nawala na ako sa dapat na content ko, which is yung performance nito is super ganda. If ang grading ko is 10 out of 10, I'm gonna keep this on 11 because napakaganda talaga niya. And yung looks niya, parang nai-inlove na ako sa sapatos nito. Kaya, ayun. So anyway, that's my top 5 on my rotation as of now sa 2025, second quarter. Almost patapos na yung second quarter ng 2025. Yeah. So, gagawa ulit ako ng next rotation ng shoes ko pagpatapos na yung third quarter ng 2025. So, anyway, thank you for watching, guys. Yung mga subscribers ko dyan, let me know kung ano yung mga nasa rotation nyo. Kung mahilig din kayo mag-basketball tulad ko. Ayun. See you on my next episode.